Pinasisibak sa pwesto ang lahat ng pulis sa Angeles City Station 5 kasunod ng pagkakadawit ng 7 nilang kasama sa pagdukot sa 3 Koreano noong Disyembre. Bumalik sa bansa ang isa sa mga biktima para magsampa ng patong-patong na mga reklamo. Samantala, mariin namang itinanggi ni Police Superintendent Rafael Dumlao na siya ang mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju. May report si Steve Dailisan. Nagsadya ang South Korea national na si Lee Ki-hoon sa CIDJ sa Angeles City, Pampanga para sa dagdag na testimonya at paghahain ng kasong robbery, extortion, physical injuries, illegal arrest and detention at kidnap for ransom laban sa 7 pulis ng Angeles Station 5. Isa si Lee sa 3 Koreanong dinampot ng 7 pulis sa Friendship Plaza nitong December 30 na nahuli kampa sa CCTV. Hindi na nagbigay ng pahayag si Lee. Nauna nang nagbigay ng pahayag ang isa pang biktima na si Min Hoon Park na ngayon nasa South Korea na. Habang isa pang biktimang Koreano inaasahang babalik din sa bansa para magbigay ng testimonya. Kabilang sa mga tatayong testigo ang kasambahay at isang Koreanong si Thomas Jung na siya umanong nag-deliver ng ransom money. Sabi ng Police Regional Office 3, itinuturing na person of interest si Jung pati sa kaso ng kidnap at napatay na si Ji Ik-ju. Siya yung tipster, siya yung spotter na would-be victim ng mga Koreano. So in short, pag alam niya na mayroong magandang biktimahin na Koreano, siya ang nakikipag-coordinate sa mga tiwaling pulis na pwede nyo nang kidnapin yan, pwede nyo nang nakawan, pag nakawan at mag-extort ng pera sa kanila. Mananatili sa restrictive custody ang 7 sangkot na pulis hanggang maihain ang kasong kriminal laban sa kanila. Noong nakaraang linggo, sinibak ang City Director ng Angeles City. Ngayon, ipinag-utos naman ng Police Regional Office 3 ang pagsibak sa lahat ng pulis na naka-assign sa Angeles Station 5. Hindi pa raw tuluyang naibabalik ang kumpiyansa ng Korean community sa pulis pero bukas sila sa pakikipagtulungan. I came here with a disappointment and because of the heinous crime committed by PNP. But through the communication between the PNP and then the Korean Community Society, it was a way mitigated. Bati daw nilang mailang Korean syndicate na kasabwat sa kalakaran ng kidnap for ransom. There is many fugitives living in the Philippines. They are rotten egg because of those criminal guys who is hiding themselves here, maybe contribute to this heinous crime. So, as I felicitously say, I will do my best to eradicate those few rotten eggs living in here. Value formation seminar at iba-iba pang mga programa para medyo magbago itong mga pulis na ito. Samantala, sa isang statement na ipinadala ni Police Superintendent Rafael Dumlao na nadadawit sa kasong pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju, mariing itinanggi ni Dumlao ang akusasyon ng suspect na si SPO3 Ricky Santa Isabel na siya ang nag-utos sa pagdukot kay Ji. Self-serving daw ang affidavit ni Santa Isabel. Hindi rin daw siya ang nag-utos sa operasyon noong October 18 sa Angeles, Pampanga. Maliban kay Santa Isabel, hindi raw niya tauhan ang ibang mga pulis na kasama sa operasyon. Malinaw rin daw sa sinabi ng kasambahay na si Marisa Morquicho na si Santa Isabel ang nakita niyang pumasok sa bahay ni G nang dukutin ito at wala siya sa lugar nang mangyari ang insidente. Sinabihan daw siya ni Santa Isabel na may ginagawa itong trabaho kasama ang tropa ng NBI NCR at sinabing nakuha na nila ang subject at ibibigay sa kanya. Kasalukuyang nasa restrictive custody ng PNP si Superintendent Dumlao. Steve Dailisan, GMA News.